This is the PCIJ, the Philippine Center for Investigative Journalism, broadcasting from Manila. Sa akin, meron tatlong reasons na tumakbo ko. Alam ko, hindi lang masakit sa ulo, magastos sa pera, meron pang panganib sa buhay. Ngunit napag-isipan ko na sawang-sawa na ako na walang tunay na choice dito sa presidential elections. Lagi na lang tayong pumipili sa lesser or greater evil, or ang tinatawag natin yung mga popular, pero wala naman mga track record, or yung maraming pera. Marami ng beses nasasabing Pilipino gusto silang pumili ng matino at tunay na lalaban sa korupsyon, tatanggalin yung kahirapan. Wala akong nakikitang presidential candidate na ganon, so tumakbo ko. That's the first reason. Ang second reason ay naniniwala ako sa kagalingan ng Pilipino. Isa sa mga advocacies ko yung tinatawag na karangalan. Gumawa kami ng mga national conferences tungkol sa kagalingan ng mga Pilipino. Doon ko nalaman na grabe pala ang Pilipino, ang daming global awards in all various walks of life. Ang problema, yung ating lipunan ay walang sapat na pamaraan upang magbigay ng suporta sa talino ng Pilipino. Kasi ang umiiral ngayon ay pang sarili lang, hindi pang bayan. So ito ay gusto ko rin bigyan ng solusyon. Pag pinapupo ko ng mga Pilipino sa Office of the President, yun ang bibigyan ng sapat ko ng atensyon na positive naman. Pairal natin yung mga positive. That's why yung one of my platforms, pang-anim, is mainstreaming yung visionary initiatives ng mga pangkaraniwang mga Pilipino na medyo magaling pero hindi binibigyan ng pansin. And then number 3, key reason, hindi na sapat. Marami ng sawa na sinasabi, pipili na lang tayo ng greater evil or lesser evil. Gusto ko magbigay ng tunay na choice. And naniniwala ako, pag nakilala ako ng mga Pilipino, bagamat di pa ako kilala ngayon, makikita nila na magkakaroon talaga ng tunay na choice. Kasi in the end, ang mga Pilipino ang pipili. Hindi tama. Kasi obviously may problema yon. That's why ako, ang akin, even in the campaign period, nagbanggit na ako na at maximum 2 million lang ng personal money kong gagastos ko. Beyond that, hindi na ako magagastos dahil ang ibig lang sabihin yan, pag walang ibang nagsusuporta at marami magsusuporta, that means to say, yung akin pagtingin na may ganitong klaseng naghahanap ng pagbabago ay actually ilusyon. Pero ang feeling ko hindi ito ilusyon at ang daming lang dumadating na gusto magsuporta. Kaya, hindi ko nagagastos yung pera ko. Number 2, sa background ko, 40 years na ako naglalaban ng korupsyon in various forms. Number 1, naging aktivista ako dahil nagkaroon ng false case or frame up yung father ko, isang government officials, 40 years siya in charge ng water system sa Pilipinas at ginawa siya ng false charges kasi ayaw siya makisama kay Marcos. Yun ang nag-result sa akin activism dahil gusto kong walain ng korupsyon. Tapos nilabanan ko sa Marcos sa korupsyon ng Bataan Nuclear Plant. Nilabanan ko rin yung korupsyon sa Department of Agriculture tungkol sa over $1 billion na mga banned pesticides na ginagamit dito na nagbibigay ng sakit sa mga magsasaka na hindi natatanggal dahil umiiral yung korupsyon. Tapos, klaro na rin na kami rin yung pwersa na nagtulong na tanggalin si ERAP sa People Power 2. Very active ako noon. At yung pag-question kay Arroyo sa Garci tapes. Consistent yung track record ko rito. Siguro sa karakter ng isang tao, hindi lang siya biglang babaliktad after 40 years na anti-corruption yung stance niya at yung buhay niya malinis na biglang bumaliktad. In fact, magkakaroon ng pagkataon na walang utang na loob ang mangyayari dito sa paglilinis ng government dahil sa
wala akong political favors. So, ang dito kung anong nasa batas, yun ang nasa batas. Kung ano yung prinsipyo, yun ang susundin. Actually, ito maliliit na contributions. Actually, hindi lang sa Pilipinas but also global. May mga $5 here and there, $10 ang nanggagaling abroad. Dito, may mga volunteers nagbibigay ng mga pagkain and so on. Small amounts. Walang bumibigay pa ngayon ng malalaking amount. And dito actually, titingnan niya ng iba ng problema na walang malaking negosyante nagbibigay ng pera. Sa akin actually advantage dahil sa yung kaking kamay ay hindi na mapipigilan na kung mayroong malaking contribution. But masasabi ko rin, kung magkaroon naman ng malaking contribution, paalala ko sa magbibigay na hindi ako ang hindi na binibigyan ng pera, ngunit yung sinusuporta nila yung plataforma at yung kasama na doon ang vision, mga detailed policy, programs and projects. At kung meron silang gagawin masama, hahabulin ko sila. Kasi walang utang na loob dito, panibagong politika ang sinusuporta yung pangarap sa kinabukasan ng Pilipinas, hindi yung personality. Feeling ko tama yung campaign spending limit. Hindi ko na tinignan kung ano exact yung figure na yon. Ang pagkaalam ko lang, bloated yung ginagastos ng ibang candidate kasi grabe yung gastos nila sa advertising. And tapos sa traditional politics, meron pang binibigay, let's say 1 to 5 or 10 million per province sa political operators or even more. Sa akin, walang ganon. In fact, sa sinasabi ko sa mga supporters, kailangan natin magkaroon ng tunay na mga small-scale fundraising para sa mga efforts natin kasi mas maganda na ang suporta magagaling sa mas marami sa pangkalahatan imbes na kukunting tao na doon ka magkakaroon ng dependency. So ang aking feeling sa karanasan ko, siguro ang pinakamalaking gastos na lang sa campaign period, siguro yung campaign advertising, yun kasi mahal yun eh. But beyond that, tapos yung mga transportation, sa mga rallies, mga ganito, pakain, I don't think aabot ng 300 million. State resources, ang feeling namin masama yun. That's why ako mismo, kasama sa platform ko is to abolish the pork barrel. Kasi nakikita ko klaro ang mga hangarin ng mga karamihan ng party list, makapture lang nila yung 70 million para kasama sa pork barrel, gagawin nila yun ang pinapromise nila sa mga kampanya nila na ito yung state resources ginagamit para magtatag ng party and so on. Kaya ako papa-abolish ko. In fact, may mga ibang supporters ako na in favor sa pork barrel. Sabi nila namin na magkaroon tayo ng disagreement dyan kasi although hindi yung sa executive branch na mag-determine kasi legislative pa yan, law, ako, magka-campaign ako na abolish yung pork barrel. Sasabihin na may ibang tao, sasayangan namin ang boto namin sa inyo. Hindi naman kayo kilala. Ang pagkakilala sa isang tao, hindi naman permanente. Masasayang yung boto nila pag ninyo, o mga iba, pag nagboto kayo ng alam nyo na trapo kasi mananalo, so ang boto nyo nasayang dahil binoto nyo ang isang tao na klaro naman, hindi naman new politics ang dinadala, but all politics. Ito, isa-isa pag naunawaan to, isa-isa ng mga botante ng mga Pilipinas, yan, magkakaroon yan ng talagang revolusyon ng politika, and dito ngayon aahon ng Pilipinas.